Magandang araw po sa inyong lahat, mga mahal naming tagapakinig at maligayang pagbabalik sa ating channel, Ang Kwento ng Puso. Sa bawat sulok ng buhay, may mga kwentong nabubuo, mga kwento ng pag-ibig, ng pighati, at ng di matatawarang katatagan ng puso. Ang kwentong inyong matutunghayan ay isang paglalakbay sa isang marangyang mansyon na naglalaman ng mga madidilim na lihim. Ito'y tungkol sa dalawang batang puso na sinubok ng kalupitan at isang pag-ibig ng ama na nabulag ng kasinungalingan. Hanggang saan kayang dalhin ng puot ang isang tao at paano mananaig ang pag-asa sa gitna ng kadiliman. Samahan ninyo kami sa unang kabanata ng Hacienda Hiraya. Nagsimula ang lahat sa amoy ng apoy. Hindi pa man tuluyang sumisikat ang araw sa Hacienda Hiraya, nagliliyab na ang isang siga sa gitna ng malawak na hardin. At sa gitna ng lahat, nakatayo si Adelfa, ang bagong asawa ng kanilang ama. Suot ang isang puting bestida na tila kumikinang sa liwanag ng apoy. Isang ngiti ang nakapaskil sa kanyang mga labi. Isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. "Halikayo, amihan, dalisay," utos niya. Ang boses ay kasing tamis ng pulot, ngunit may lamig na bumalot sa bawat salita. "Tulungan ninyo akong maglinis ng mga lumang basura." Nakatayo si amihan sa tabi ng kanyang nakababatang kapatid na si Dalisay. Ang mga kamay nila ay mahigpit na magkahawak. Sa harapan nila ay mga kahon na puno ng gamit ng kanilang yumaong ina. Mga bestida, mga libro, mga alaala. Ang salitang basura ay tila isang punyal na tumusok sa puso ni amihan. Bago pa man siya makasagot, kinuha ni Adelfa ang isang bagay mula sa pinakaibabaw ng kahon. Iyon ang paboritong bestida ni Hiraya, ang kanyang ina. Kulay asul na may mga burdang bulaklak ng sampagita. Itinaas ito ni Adelfa, pinagmasdan na parang isang tropeo, at walang ano-ano'y inihagis sa nagngangalit na apoy. "Hindi!" sigaw ni amihan. Isang sigaw na nagmula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Binitawan niya ang kamay ni Dalisay at tatakbo sana para agawin ito mula sa apoy, ngunit isang malakas na braso ang pumigil sa kanya. Ang kanyang ama, si Lakan. "Amihan, tama na," mariing sabi nito. Ang mukha ay walang emosyon. "Nagmamagandang loob lang ang tita Adelfa mo na ayusin ang mga gamit. Huwag kang bastos." "Pero papa, yan po ang kay mama." Umiiyak na pakiusap ni amihan. Ang tingin ay nagpapalipat-lipat mula sa walang awang apoy patungo sa malamig na mga mata ng kanyang ama. "Ipakita mo ang respeto sa bago mong ina." Iyon lang ang sagot ni Lakan at binitawan siya. Para kay amihan, mas masakit pa yon kaysa sa sampal. Isa-isang inihagis ni Adelfa ang mga gamit. Ang mga libro, ang paboritong suklay ni Hiraya, ang mga liham. Bawat bagay na nagpapaalala sa babaeng minsan ay naging reyna ng Hacienda Hiraya. Ngayon ay nagiging abo na lamang. Hanggang sa dumating si Adelfa sa isang maliit na kahon na yari sa kahoy. Binuksan niya ito. Sa loob, isang picture frame, isang litrato ng kanyang ina, si Hiraya, na nakangiti ng pagkatamis-tamis. At sa tabi nito, isang payat at madungis na batang babae na hindi niya kilala. Saglit na natigilan si Adelfa. Nakita ni amihan ang pagbabago sa kanyang mukha. Isang kislap ng pait, galit. Bago pa niya ito masuri, isang mapaklang ng ngiti ang gumuhit sa labi ni Adelfa at inihagis niya ang litrato sa apoy. Kasama ng lahat, nang maubos na ang laman ng mga kahon, lumapit si Adelfa kay Lakan at isinukbit ang braso nito. "Salamat, mahal. Ngayon, makakapagsimula na tayo ng walang anino ng nakaraan." Habang papasok sila sa mansyon, isang anino ang tahimik na lumapit kay amihan. Si Aling Sinag, ang kanilang kasambahay na matagal nang naninilbihan sa pamilya. May iniabot itong isang maliit na bagay sa kanyang palad.
Itago mo to, Hija! Bulong nito. Ang boses ay puno ng awa. Tiningnan ni Amihan ang kanyang palad. Isang maliit na litrato ng kanyang ina, nakangiti, na iligtas ni Aling Sinag ang isang piraso ng kanyang mundo bago ito tuluyang maging abo. Niyakap niya ito ng mahigpit, ang nag-iisang natitirang init sa malamig na umagang iyon. Nang gabing iyon, habang magkatabing nakahiga sina Amihan at Dalisay, nagkunwari siyang tulog nang maramdaman niyang bumukas ang pinto ng kanilang silid. Pumasok si Adelfa, ang kanyang mga yapak ay halos walang tunog. Lumapit ito sa gilid ng kama ni Amihan. Naramdaman ni Amihan ang dahan-dahang paghaplos ng mga daliri nito sa kanyang buhok, isang haplos na nagpadala ng kilabot sa kanyang buong katawan. Inilapit ni Adelfa ang kanyang bibig sa tainga ni Amihan at bumulong. Ang boses ay mahina, ngunit matalim na parang bubog. Simula pa lang ito, Amihan, masasanay ka rin. Ang kalupitan ni Adelfa ay hindi laging maingay-angay at nag-aapoy. Minsan, ito'y isang lason na dahan-dahang ipinapatak sa kanilang isipan, isang bulong sa dilim na sumisira sa kanilang mundo nang hindi nila namamalayan. Nagsimula ito sa maliliit na bagay. Isang hapon, habang abala si Amihan sa pagguhit para sa isang school project, isang larawan ng masayang pamilya sa ilalim ng puno, pumasok si Adelfa sa silid na may dalang merienda. Ngumiti ito ng matamis. "Aba, ang galing-galing naman ng alaga ko," sabi nito. Iniwan ni Amihan ang kanyang gawa para kumuha ng maiinom. Sa kanyang pagbalik, natagpuan niyang ang kanyang obra maestra ay may malaking mantsana ng kape. Nakatayo si Adelfa sa tabi nito. Ang mukha ay nagpapakita ng pagkagulat. "Naku, pasensya na, Amihan. Hindi ko sinasadya. Nadulas ang kamay ko," sabi nito. Ang boses ay puno ng pagkukunwaring pagsisisi. Nang dumating sila Kan, ang kwento ay nabaliktad na. "Sinubukan ko lang naman siyang bigyan ng merienda. Mahal," umiiyak na sumbong ni Adelfa sa asawa. Pero nagdabog siya at natabig ang tasa. Tingnan mo ang ginawa niya sa sarili niyang project. Tiningnan nila Kan si Amihan, ang mga mata ay puno ng pagkadismaya. "Kailan ka pa natutong maging sinungaling at pabaya, Amihan?" Walang nagawa si Amihan, kundi ang yumuko at lunukin ang pait ng kasinungalingan. Nagsimula siyang magduda sa sarili. Baka nga siya ang may kasalanan. Baka nga siya ay nagiging masamang anak. Ang mga lason ay nagpatuloy sa hapagkainan. Isang gabi, habang pinupuri nila Kan si Adelfa, sa galing nitong magayos ng bahay, isang kakaibang pait ang gumuhit sa mukha ng madrasta. "Sana nga ganon kadali," biglang sagot ni Adelfa. Ang boses ay hindi na matamis. "Hindi mo alam ang pakiramdam na mabuhay sa anino ng iba." Natigilan sila Kan. Mabilis na ngumiti si Adelfa para bawiin ang sinabi. "Pasensya na, mahal. Pagod lang siguro ako." Ngunit narinig iyon ni Amihan. Ang mga salitang iyon ay tumatak sa kanyang isipan. Isang piraso ng palaisipan na hindi niya maintindihan. Isang gabing hindi siya makatulog, ginagambala ng mga alaala at pagdududa. Napadpad si Amihan sa lumang silid-aklatan ng kanyang ina. Hinaplos niya ang mga libro. Hinahanap ang kahit anong bakas ng init at pagmamahal ni Hiraya. Sa pagdahan-dahan niyang pagsandal sa isang pader, isang ladrilyo ang bahagyang gumalaw. Sa likod nito, nakatago sa isang maliit na espasyo ay isang manipis na kwaderno na balot sa katad. Ang talaarawan ng kanyang ina. Niyakap niya ito ng mahigpit. Papasok na sana siya sa kanyang silid nang makasalubong niya si Aling Sinag. Nakita ng matanda ang lungkot sa mga mata ng bata. "Hija, naaalala ko ang mami mo," mahinang sabi ni Sinag. Bago siya mawala, palagi niyang ikinukwento sa akin ang kanyang nawawalang kapatid. Lumaki raw ito sa hirap at palagi niyang pinapanalangin na mahanap ito para mabigyan ng magandang buhay. Iyon ang isa sa mga pinakamalaki niyang pagsisisi. Ang mga salita ni Sinag ay umalingaw-ngaw sa isipan ni Amihan habang nakaupo siya sa kanyang kama. Hawak ang tala-arawan.
ang anino ng iba, ang nawawalang kapatid. Dahan-dahan niyang binuksan ang kwaderno at sa unang pahina, sa pamilyar na sulat kamay ng kanyang ina, nabasa niya ang mga salitang nagpatindig ng kanyang balahibo. May kutob ako, isang masamang kutob. Paano kung ang pagbabalik niya ay hindi para sa kabutihan? Ang Hacienda Hiraya ay isang paraiso sa paningin, malawak na hardin, mga mamahaling muebles at sikat ng araw na malayang pumapasok sa mga bintana. Ngunit para kay Amihan, ang bawat pasilyo ay nagiging masikip. Ang bawat anino ay tila may bantay. Ang mansyon ay isa na ngayong gintong hawla. Naganap ang hindi inaasahan sa isang ordinaryong hapon. Naglalaro sina Amihan at Dalisay sa sala. Ang tanging maririnig ay ang tawa ng paslit na si Dalisay habang hinahabol ang isang paru-paro na nakapasok sa loob. Hawak-hawak nito ang isang baso ng orange juice. Sa kanyang pag-ikot, hindi niya napansin si Adelpha na pababa ng engrandeng hagdanan, bit-bit ang isang bagong biling puting leather bag. Sa isang iglap, nabangga ni Dalisay ang madrasta, tumapon ng orange juice. Isang malaking, malagkit na mantsa sa kaputian ng mamahaling bag na tahimik ang buong sala. Ang tawa ni Dalisay ay napalitan ng takot. Pasensya na po, Tita Adelpha. Nanginginig na sabi ng bata. Ang ngiti sa mukha ni Adelpha ay unti-unting nabura. Ang kanyang mga mata, na kanina lang ay kalmado, ay nanlisik. Dahan-dahan niyang ibinaba ang bag. Tiningnan ng mantsa na para bang iyon ang pinakamaruming bagay sa mundo. Patawad? Ulit niya. Ang boses ay kalmado, ngunit mapanganib. Sa tingin mo ba, ang isang patawad ay kayang linisin ito? Aksidente lang po iyon. Mabilis na sabat ni Amihan, hinila niya si Dalisay sa kanyang likuran. Ngunit hindi siya pinakinggan ni Adelpha. Hinablot nito ang braso ni Amihan. Dahil sa kapatid mo, pareho kayong dapat turuan ng leksyon. Kinaladkad ni Adelpha ang dalawang bata, palayo sa karangyaan ng sala, patungo sa likod bahay kung saan nakatayo ang luma at nakalimutan ng bodega. Sa marahas na paghila sa kanya, napako ang tingin ni Amihan sa kumikinang na bagay sa leeg ni Adelpha. Isang gintong kwintas na may palawit na bulaklak ng sampagita. Ang disenyo ay pamilyar, ngunit ang alaala ay malabo. Natabunan ng takot na kanyang nararamdaman. Walang awa silang itinulak ni Adelpha sa loob ng bodega. Ang amoy ng alikabok at lumang kahoy ay sumalubong sa kanila. Bago pa man sila makabangon, isinara ni Adelpha ang mabigat na pinto. Ang tunog ng pagkasa ng kandado ay umalingaw-ngaw sa nakabibinging katahimikan. Madilim, maalinsangan. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa isang maliit na siwang sa bubong. Umiiyak si Dalisay. Ang maliliit niyang kamay ay nakakapit ng mahigpit sa damit ng kanyang ate. Ate, natatakot po ako. Hikbi nito. Niyakap ni Amihan ang kapatid, kahit siya man ay nanginginig din. Huwag kang matakot, Dalisay. Nandito lang si ate. Hindi kita iiwan. Ang mga oras ay tila mga taon sa loob ng madilim na kulungang iyon. Ang kanilang pag-asa ay unti-unting namamatay kasabay ng paglubog ng araw sa labas. At bigla, may tunog silang narinig. Ang kandado ay bumukas. Bumukas ang pinto at bumungad sa kanila ang nakakasilaw na liwanag mula sa loob ng mansyon. Nakatayo doon si Adelpha. Ang mukha ay kalmado na para bang walang nangyari. Oras na ng hapunan, anunsyo nito. Ang papa ninyo ay parating na. Mag-ayos kayo ng sarili. Pagdating ni Lakan, nadatnan niya ang isang tahimik na hapagkainan. Ngunit ang namumulang mga mata ni Amihan at ang takot sa mukha ni Dalisay ay hindi nakaligtas sa kanyang pansin. May problema ba? Tanong niya. Ito na ang pagkakataon. Huminga ng malalim si Amihan. Papa, ikinulong po kami ni Tita Adelpha sa bodega buong hapon. Isang malakas na paghikbi ang narinig mula kay Adelpha.
Bigla itong napaiyak. Ang mga luha ay malayang dumaloy sa kanyang mga pisngi. Napatayo siya at niyakap ang sarili. Tila siya ang tunay na biktima. Mahal, hindi totoo yan. Sabi nito sa pagitan ng mga hikbi. Aksidente lang na natapon ni Dalisay ang juice. Pinakiusapan ko lang silang tulungan akong maglinis bilang leksyon sa responsibilidad. Pero nagalit si Amihan. Siya ang nagkulong sa sarili nila sa loob at ayaw lumabas. Tiningnan ni Lakan ang kanyang umiiyak na asawa. Pagkatapos ay ang kanyang anak na puno ng galit ang mga mata. Ang isa ay isang larawan ng kalungkutan. Ang isa naman ay larawan ng pagsuway. Para sa isang taong uhaw sa kapayapaan, mas madaling paniwalaan ang kwentong mas kaunting gulo ang dala. Bumuntong hininga si Lakan. Ang mukha ay napuno ng pagod at pagkadismaya. Tumingin siya ng diretso kay Amihan. Tumigil ka na, Amihan. Huwag mo nang bigyan ng sakit ng ulo ang tita Adelfa mo. Ang mga salitang yon ay mas masakit kaysa sa dilim. Mas masakit kaysa sa gutom. Iyon ang tunog ng huling kandado na isinasara ang kanyang puso. Ang bawat pag-alis ni Lakan para sa isang business trip ay isang paanyaya sa dilim na tuluyang bumalot sa Hacienda Hiraya. Sa paglabas pa lang ng kanyang sasakyan sa malaking tarangkahan, ang matamis na ngiti na inihatid ni Adelfa sa kanyang asawa ay naglaho, napalitan ng isang anyo na kasing lamig ng yelo. Ilang oras pa lang ang nakalilipas ng isang nakabibinging tunog ang gumambala sa katahimikan ng mansyon, ang tunog ng nababasag na porselana. Nagmula ito sa sala. Doon, sa sahig, ay nagkalat ang mga piraso ng isang mamahaling florera, isang pamana pa mula sa ina ni Hiraya. Nakatayo si Adelfa sa gitna ng mga bubog. Ang mukha ay nagpapanggap na gulat. Ngunit ang kanyang mga mata ay nakatutok kay Dalisay na nakaupo sa sahig ilang talampakan lang ang layo, naglalaro ng kanyang mga laruan. Dalisay! Sigaw ni Adelfa. Ang boses ay puno ng huwad na galit. Ano ang ginawa mo? Wala po. Nanginginig na sagot ng bata. Ang mga mata ay nanlalaki sa takot. Hindi ko po yan ginalaw. Dumating si Amihan na tumatakbo. Alam niyang hindi yun gagawin ng kanyang kapatid. Ngunit ang salita nila ay walang halaga sa korte ng manguusig na si Adelfa. Dahil sa pagiging pabaya mo, kailangan mong matuto, deklara ni Adelfa, ang bawat salita ay isang hatol. At ikaw, Amihan, dahil sa pagiging sinungaling at pagtatakip mo sa kanya, sasamahan mo siya. Hinila niya ang dalawang bata, hindi sa bodega, kundi sa labas, patungo sa pinakaliblib na bahagi ng hardin. Doon nakatayo ang isang luma at abandonadong kulungan ng aso. Kinakalawang na ang mga rehas at ang amoy sa loob ay pinaghalong basa at nabubulok na lupa. Ito ang magiging parusa nila. Lumuhod si Aling Sinag at nagmakaawa. Ma'am Adelfa, parang awa niyo na po, mga bata yan. Hinarap siya ni Adelfa. Ang mga mata ay nag-aapoy. Gusto mo bang sumama sa kanila, Sinag? O gusto mong bukas na bukas din ay nasa labas ka na ng hasyendang ito na may kasong pagnanakaw? Manahimik ka kung ayaw mong madamay. Walang nagawa si Sinag, kundi ang mapaatras. Ang mga luha ay dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Ibinagsak ni Adelfa ang dalawang bata sa loob ng maruming kulungan at ikinandado ito. Dito kayo magdamag para matuto kayong gumalang. At tinalikuran na niya sila. Kasabay ng pagdidilim ng langit ay ang pagbabago ng panahon. Ang kaninang mahinhing hangin ay nagsimulang umungol na parang isang nasasaktang halimaw. Ang mga ulap ay naging itim. Bumuhos ang malakas na ulan, isang hagupit mula sa langit. Walang masisilungan sa loob ng kulungan. Ang bubong na yero ay may mga butas. Basa at nanginginig sa ginaw, magkayakap sina Amihan at Dalisay sa isang sulok. Ang bawat kidlat ay nagbibigay liwanag sa kanilang mga mukhang puno ng takot.
Nagsimulang umubo si Dalisay, isang tuyo at hirap na ubo. Hinawakan ni Amihan ang kanyang noo, mainit, nag-aapoy sa lagnat. Ate, ang lamig! Bulong ni Dalisay, ang mga labi ay nangingitim na. Nataranta si Amihan. Ang takot ay napalitan ng desperasyon. Tulong! Tulungan niyo kami! Sigaw niya, ang boses ay paos na. Pinukpok niya ang mga rehas hanggang sa manakit ang kanyang mga kamay. Parang awa niyo na, may sakit ang kapatid ko. Ngunit walang nakarinig. O kung mayroon man, ay nagbingi-bingihan. Humihingal na si Dalisay, ang bawat paghinga ay tila isang pakikibaka. Tulong! Muling sigaw ni Amihan, inilalabas ang lahat ng natitirang lakas sa kanyang katawan. Ngunit ang kanyang sigaw ay kinain ng mas malakas na sigaw ng hangin at ng dagundong ng kulog. Sa kanyang maliit na silid sa likod ng mansyon, hindi mapakali si Sinag. Ang bawat dagundong ng kulog ay tila isang sigaw ng konsensya. Ang bawat patak ng ulan na humahampas sa kanyang bintana ay tila mga luhang hindi niya maiiyak. Narinig niya ang mga sigaw ni Amihan kanina, mga sigaw na humihingi ng tulong, ngunit pinanghinaan siya ng loob. Ang banta ni Adelpha ay isang tanikalang pumipigil sa kanya. Kung mawalan ako ng trabaho, saan ako pupulutin? Tanong niya sa sarili. Ngunit isang mas malakas na tanong ang sumagot pabalik. At anong klaseng tao ako kung hahayaan kong mamatay ang mga batang yun sa lamig? Ang alaala ng kabutihan ng yumaong si Hiraya ay bumalik sa kanya. Ang pagtitiwala nito, ang pagmamahal nito sa mga anak, hindi. Hindi niya kayang talikuran ang mga bunga ng pagmamahal na yon. Sa isang iglap, ang takot ay napalitan ng determinasyon. Tumayo si Sinag. Kinuha niya ang isang lumang susi na matagal na niyang itinatago. Isang duplicate key para sa halos lahat ng pinto sa labas ng hasyenda. Binalot niya ang sarili sa isang makapal na balabal at tahimik na lumabas sa gitna ng unos. Bawat hakbang ay isang panganib. Ang hangin ay malakas. Ang ulan ay walang awa. Ngunit ang tanging nasa isip niya ay ang dalawang bata. Nang marating niya ang kulungan, ang kanyang puso ay halos madurog. Nakita niya si Amihan. Halos wala ng malay. Nakayakap pa rin sa nanginginig na katawan ni Dalisay. Mga anak, bulong niya. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang isinusuot ang susi sa kinakalawang na kandado. Sa wakas, bumukas ito. Dahan-dahan niyang inakay ang dalawang bata. Binuhat ang walang lakas na si Dalisay at mabilis ngunit maingat na bumalik sa kanyang silid. Sa loob ng kanyang munting santuwaryo, kumilos siya ng mabilis. Kumuha siya ng malinis na tuwalya at pinunasan ang mga bata. Binihisan niya sila ng mga luma ngunit tuyong damit. Pinainom niya ng gamot na pampababa ng lagnat si Dalisay at binalot ito sa pinakamakapal na kumot na meron siya. Salamat po, Aling Sinag, bulong ni Amihan. Ang mga mata ay halos hindi na maidilat sa pagod. Alam ni Sinag na ang ginawa niya ay pansamantalang lunas lamang. Sa paggising ni Adelpha sa umaga, magsisimula ang totoong impyerno. Hindi niya kayang labanan ang halimaw ng mag-isa. Kailangan niya ng tulong. Isang taong hindi kayang takutin ni Adelpha. Isang taong papakinggan ni Don Lacan. Isa lang ang pumasok sa kanyang isip. Nanginginig ang kamay ni Sinag habang dinadampot ang luma niyang telepono. Hinanap niya ang numero na matagal na niyang hindi tinatawagan. Nagring ito ng ilang beses bago may sumagot. Padre Diwa po ito, sabi ng isang mahinahong boses sa kabilang linya. Huminga ng malalim si Sinag. Padre, bulong niya. Ang boses ay nanginginig sa takot at pagmamadali. Kailangan po ng tulong ng mga bata. Walang tanong na ibinigay ang pari. Darating ako bukas ng umaga. Sa pagbaba niya ng telepono, isang maliit na sinag ng pag-asa ang sumilay sa kanyang puso. Ngunit ang pag-asang iyon ay mabilis na naglaho. Tok! 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 Isang malakas at marahas na katok ang yumanig sa kanyang pinto. Siniyig!
Sigaw ng isang boses na kilalang kilala niya, matinis at puno ng galit. Alam kong nandyan ka. Buksan mo ito. Pagka-uwi ni Lakan mula sa kanyang biyahe, isang kakaibang bigat ang sumalubong sa kanya sa pintuan ng sariling pamamahay. Ang Hacienda Hiraya ay tahimik, ngunit hindi ito ang kapayapaan na kanyang inaasahan. Ito ay isang katahimikan na puno ng tensyon na parang hiningang pinipigil. Si Adelpha ay sumalubong sa kanya nang may matamis na ngiti at isang mainit na yakap. Ngunit naramdaman ni Lakan ang panginginig sa mga kamay nito. Ang mga bata naman, nang batiin niya, ay tumugon lamang sa mahinang "Welcome home, Papa," bago mabilis na umakyat sa kanilang silid. Ang kanilang mga mata ay mailap. Ang kanilang mga balikat ay tila may pasan na hindi nakikita. Kinabukasan, isang hindi inaasahang bisita ang dumating. Si Padre Diwa. Don Lakan, naparito lang ako para kumustahin ang mga bata, sabi ng pari. Ang boses ay mahinahon, ngunit ang mga mata ay matalas. Tila may hinahanap sa likod ng perpektong ayos ng mansyon. Napakabuti ninyo, Padre, sagot ni Adelpha, abala sa pag-aasikaso. Mabuti naman po sila, medyo masungit lang nitong mga nakaraang araw. Alam niyo na, mga bata. Ngumiti lang ang pari. Tumingin ito ng diretso kay Lakan. Ang mga bata, Don Lakan, ang kanilang mga kaluluwa ay parang salamin. Nakikita at nararamdaman nila ang lahat. Minsan, kailangan lang nating tingnan ng maigi ang salamin para makita ang katotohanan. Ang mga salitang iyon ay tumagos sa kamalayan ni Lakan, isang banayad na paalala na mayroon siyang hindi nakikita. Nang gabing iyon, sa kanyang silid-aklatan, hindi mapakali si Lakan. Hinahanap niya ang isang importanteng kontrata, ngunit ang isip niya ay lumilipad. Sa kanyang pagkainis, napabagsak niya ang isang salansan ng mga libro mula sa estante. Habang pinupulot niya ang mga ito, isang maliit na kwaderno na balot sa katad ang nahulog sa kanyang paanan. Ang talaarawan ni Hiraya. Dinala niya ito sa kanyang mesa. Sa una, nag-atubili siya. Tila isang paglapastangan na buksan ang pinakapribadong mga saloobin ng kanyang yumaong asawa. Ngunit itinulak siya ng isang hindi maipaliwanag na puwersa. Ang mga unang pahina ay puno ng pagmamahal, mga kwento tungkol sa unang nangiti ni Amihan, ang unang hakbang ni Dalisay. Naramdaman ni Lakan ang isang pamilyar na kirot ng pangungulila. Ngunit habang nagpapatuloy siya sa pagbabasa, nagbago ang tono ng mga salita. Pinalitan ito ng pagkabalisa. Mga pahina tungkol sa isang nawawalang kapatid. Isang kapatid na lumaki sa kahirapan at puno ng inggit. Isang kapatid na kinatatakutan ni Hiraya na magbalik na may dalang paghihiganti. At pagkatapos, nakita niya ito. Isang pahina kung saan maingat na iginuhit ni Hiraya ang isang kwintas. Isang kwintas na may palawit na bulaklak ng sampagita na may kasamang sulat. Gumawa ako ng dalawa nito, isa para sa akin at isa para sa kanya. Ang tanging alaala na mayroon kami. Tumindig ang balahibo ni Lakan. Iyon ang kwintas na suot-suot ni Adelpha araw-araw. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuklat niya ang huling pahina. Doon, nakadikit ang isang luma at kupas na litrato. Ang litratong nakita ni Amihan na inihagis sa apoy. Si Hiraya, nakangiti, at sa tabi niya ay isang payat at madungis na batang babae na may mga matang puno ng pait. Sa ilalim ng litrato ay ang huling isinulat ni Hiraya. Ito si Adelpha, ang kapatid ko. Naway mahanap niya ang kapayapaan. Nabitiwan ni Lakan ang talaarawan. Ang hangin ay tila naubos sa kanyang mga baga. Ang buong mundo niya, ang pundasyon ng kanyang bagong buhay, ay gumuho sa isang iglap. Ang sumunod na araw ay ang pinakamahabang araw sa buhay ni Lakan. Bawat ngiti ni Adelpha ay tila isang insulto. Bawat paglalambing ay isang kamandag.
Kailangan niyang magpanggap na normal ang lahat, na walang nagbago habang ang buong mundo niya ay nag-aapoy sa loob. Ang kanyang pagwawalang bahala, ang kanyang pagiging bulag, lahat ay bumabalik sa kanya na parang isang sampal. Kinailangan niyang makahanap ng pruweba. Isang bagay na hindi kayang paikutan ng mga luha at kasinungalingan ni Adelpha. Nagkunwari siyang may mahalagang tawag sa telepono at lumabas sa hardin. Doon niya nakita si Aling Sinag na nagdidilig ng mga halaman, ngunit ang mga mata nito ay mapungay at ang mga kilos ay mabagal, tila may malaking pasan. "Sinag," tawag niya. Ang boses ay mahina, ngunit may bigat. Nagulat ang matanda. Yumuko ito. "Sir Lacan, gusto kong malaman ang totoo," sabi ni Lacan. Walang paligoy-ligoy. Lahat. Sa una, nag-atubili si Sinag. Ang takot ay bakas pa rin sa kanyang mukha. Ngunit nang makita niya ang determinasyon at sa kauna-unahang pagkakataon, ang sakit sa mga mata ng kanyang amo, bumigay siya. Nanginginig ang boses ni Sinag habang isinasalaysay ang lahat. Ang pagkulong sa bodega, ang mga paninisi, at ang pinakamasaklap sa lahat, ang gabi ng bagyo, ang pagkulong sa mga bata sa kulungan ng aso. Habang nagsasalita si Sinag, isang alaala ang biglang pumasok sa isip ni Lacan. Ang mga salita ni Amihan noon, napilit niyang isinantabi. "Papa, may kamera po sa playroom." Ang kamera, bulong ni Lacan. "Gumagana pa ba yon?" "Hindi ko po alam, sir," sagot ni Sinag. Matagal na mula nang ipinakabit iyon ni Ma'am Hiraya para mabantayan ang mga bata habang naglalaro. Isang plano ang nabuo sa isip ni Lacan. Kailangan nilang makuha ang memory card nang hindi napapansin ni Adelpha. Kinagabihan, habang naliligo si Adelpha, kumilos sila. Nagbantay si Lacan sa pasilyo habang si Sinag ay pumasok sa playroom. Ang lumang kamera ay nakatago sa sulok, sa loob ng isang pekeng libro sa estante. Kinuha ni Sinag ang maliit na memory card at mabilis na iniabot kay Lacan. Sa loob ng kanyang silid-aklatan, ang pinto ay nakakandado. Nanginginig ang mga kamay ni Lacan habang isinasaksak ang card sa kanyang laptop. Libo-libong mga video files ang lumitaw, mga files na may petsa at oras. Nag-scroll siya, hinahanap ang mga araw kung kailan siya wala. Pinindot niya ang isang random file. Ang video ay medyo malabo, ngunit malinaw. Sa screen, nakita niya si Adelpha at Amihan. Narinig niya ang boses ni Amihan. "Hindi po ako sinungaling, tita." At pagkatapos, ang isang eksena na hinding-hindi niya malilimutan. Itinaas ni Adelpha ang kanyang kamay at isang malutong na sampal ang dumapo sa pisngi ni Amihan. "Hinding-hindi ka magiging katulad ng ina mo," sigaw ni Adelpha sa video. Ang boses ay puno ng galit at inggit. Isang boses na hindi pa naririnig ni Lacan kailanman. Isang ungol ng galit at pagsisisi ang kumawala mula sa lalamunan ni Lacan. Sinuntok niya ng malakas ang mesa. Hindi na iniinda ang sakit. Ang sakit sa kanyang puso ay mas matindi. Ang katotohanan ay naroon. Sa screen, sa itim at puti. Isang katotohanan na pinili niyang hindi makita. At ngayon, wala na siyang tatakbuhan pa. Magkakaroon tayo ng isang espesyal na hapunan mamayang gabi. Anunsyo ni Lacan kinabukasan. Ang boses ay kalmado na parang tubig na walang alon. Ngunit sa ilalim nito ay isang malakas na agos ng galit. "Inimbita ko si Padre Diwa. Gusto kong maging perpekto ang lahat." Nagliwanag ang mukha ni Adelpha. Iniisip na ito ay isang paraan ni Lacan para bumawi sa pagiging abala nito. Agad siyang nag-utos, naghanda, at nagsuot ng kanyang pinakamagandang bestida. Ang hindi niya alam, ang gabing iyon ay hindi isang selebrasyon, kundi isang paglilitis. Umupo sila sa mahabang mesa. Si Lacan sa isang dulo, si Adelpha sa kabila, ang mga bata
at si Padre Diwa ay nasa magkabilang gilid. Ang hangin ay mabigat sa hindi easy na salitang mga salita. Adelpha, mahal, simula ni Lacan. Ang kanyang boses ay tumatagos sa katahimikan. Naalala mo ba kung paano tayo unang nagkita? Ngumiti si Adelpha. Siyempre, sa isang charity event, isang napakagandang gabi. Hindi, maring sabi ni Lacan. Ang totoo, matagal mo na akong kilala. Matagal mo nang kilala ang pamilyang ito. Nawala ang nangiti ni Adelpha. Ano ang ibig mong sabihin? Hindi sumagot si Lacan. Sa halip, inilapag niya sa mesa ang isang bagay. Ang tala-arawan ni Hiraya. Nanlaki ang mga mata ni Adelpha. Nag-iwas siya ng tingin. Nakasulat dito ang lahat, patuloy ni Lacan. Tungkol sa isang kapatid na puno ng inggit. Tungkol sa isang plano na sirain ang lahat ng iniwan ni Hiraya. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Kasinungalingan yan. Pasigaw na tanggi ni Adelpha. Ang kanyang pagkakalma ay nagsisimula ng gumuho. Ganun ba? Mahinahong tanong ni Lacan. Tumayo siya at may kinuha sa isang nakatagong kabinet sa ilalim ng malaking telebisyon sa sala. Isang remote control. Kung kasinungalingan ang nakasulat, baka ang nakikita ay mas kapani-paniwala. Isang pindot lang at ang malaking screen ay umilaw. Ang unang eksena, ang sampal, ang sigaw. Hinding-hindi ka magiging katulad ng ina mo. Napatayo si Adelpha, ang muka ay namutla. Patayin mo yan, Lacan. Ngunit hindi siya pinansin ni Lacan. Ang sumunod na eksena, ang pagkaladkad sa dalawang bata, papunta sa bodega. Ang sumunod pa, si Adelpha, naglalagay ng mantsa sa drawing ni Amihan. At ang pinakahuli, ang pinakamalinaw sa lahat, dahil sa liwanag ng kidlat, ang pagbagsak sa dalawang bata sa kulungan ng aso sa gitna ng malakas na ulan. Natahimik ang buong silid. Maging ang paghinga ay tila tumigil. Si Amihan ay napahawak sa kamay ni Dalisay. Ang mga luha ay tahimik na dumadaloy sa kanyang pisngi. Hindi na luha ng takot, kundi luha ng katotohanan. Si Padre Diwa ay napapikit, nagkrus sa dibdib. Ang maskara ni Adelpha ay tuluyang gumuho. Ang kanyang magandang mukha ay nabalot ng galit at desperasyon. Napasigaw siya. Isang sigaw ng isang hayop na nasukol. Oo, ako nga. Ginawa ko ang lahat ng yan. Umamin siya. Ang boses ay matinis at puno ng puot. Dahil dapat sa akin ang lahat ng ito. Dapat sa akin ang buhay na mayroon si Hiraya habang siya ay namumuhay na parang reyna. Ako ay nagdusa sa kahirapan. Karapatan ko ito. Dahan-dahang pinatay ni Lacan ang telebisyon. Ang nakabibinging katahimikan ay bumalik. Lumapit siya kay Adelpha na ngayon ay nakaluhod na sa sahig, humihingal na parang pagod sa isang mahabang takbo. Tiningnan niya ito ng diretso sa mga mata, hindi na may pagmamahal, kundi may pinaghalong awa at pandidiri. Tapos na ang pagpapanggap mo, Adelpha. Isang salita pa ang idinagdag niya, isang salitang bumasag sa huling piraso ng kanyang pagkatao. Ang kapatid ni Hiraya. Dumating ang mga pulis ng gabing iyon. Walang gulo, walang sigawan. Tahimik na sumama si Adelpha. Ang kanyang mga mata ay walang emosyon na para bang ang lahat ng galit at pait sa kanyang puso ay naubos na. Habang isinasakay siya sa sasakyan, isang huling sulyap ang ibinigay niya sa mansyon. Sa hacienda, Hiraya. Hindi bilang isang tahanan, kundi bilang isang tropeo na hindi niya kailanman lubusang naangkin. Nang mawala na ang mga ilaw ng patrol cars sa dilim, isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa hacienda. Ang katotohanan ay lumaya na, ngunit nag-iwan ito ng malawak na pinsala. Ang pamilya nila ay parang isang florerang nabasag. Kahit anong pilit na pagdikitin ang mga piraso, mananatili pa rin ang mga lamat. Si Lacan ay nagkulong sa kanyang silid-aklatan, hindi para magtrabaho, kundi para harapin ang sarili niyang mga demonyo. Bawat alaala ng pagwawalang bahala niya, bawat pagtanggi na pakinggan si Amihan,
Bawat pagkampi kay Adelpha ay bumabalik sa kanya na parang mga multo. Binuksan niya ang isang bote ng alak, ngunit hindi niya ito ininom. Alam niyang walang alak na kayang pawiin ang bigat ng pagsisising kanyang nararamdaman. Sa wakas, pagkatapos ng ilang oras, tumayo siya. Alam niyang hindi pagmumukmok ang solusyon. Ang pagpapatawad na kailangan niyang makuha ay hindi magmumula sa sarili, kundi mula sa 2 taong labis niyang nasaktan. Umakyat siya sa silid ng mga bata. Bukas ang pinto. Nakita niyang magkatabing nakaupo sa kama sina Amihan at Dalisay. Magkayakap, hindi nagsasalita. Sila ang tanging naging sandigan ng isa't isa sa gitna ng unos. Dahan-dahan siyang pumasok. Mga anak. Hindi lumingon si Amihan. Ang kanyang likod ay isang pader na gawa sa sakit at kawalan ng tiwala. Naupo si Lakan sa sahig, hindi sa kama, para ipakita na hindi niya ipinipilit ang sarili. Wala akong karapatang humingi ng tawad. Simula ni Lakan, ang boses ay basag at puno ng pagsisisi. Dahil ang isang ama ay dapat tagapagtanggol, pero binigo ko kayo. Naging bulag ako dahil mas pinili kong maging bulag. At habang buhay ko yung pagsisisihan, hindi pa rin kumikibo si Amihan. Ang katahimikan niya ay mas mabigat kaysa sa anumang sigaw. Sa sumunod na mga araw, hindi sinubukan ni Lakan na pilitin ang mga anak na kausapin siya. Sa halip, ipinakita niya ang kanyang pagsisisi sa gawa. Siya na mismo ang naghahanda ng kanilang agahan. Hinihintay niya sila sa labas ng paaralan araw-araw, kahit na madalas ay nauuna silang maglakad pa uwi. Sa gabi, hindi siya pumapasok sa kanilang silid, ngunit nauupo siya sa isang silya sa labas ng kanilang pinto. Nagbabantay, tinitiyak na walang masamang panaginip na gagambala sa kanila. Gusto niyang maramdaman nila, kahit hindi sa salita, na nandyan na siya. Hinding-hindi na niya sila iiwan. Isang gabi, dinalhan niya ng isang baso ng maligamgam na gatas si Amihan, tulad ng ginagawa noon ni Hiraya. Inilapag niya ito sa maliit na mesa sa tabi ng kama ng dalaga. Alam kong galit ka pa rin, anak, mahinang sabi niya. At naiintindihan ko, hihintayin ko kahit gaano katagal. Tatalikod na sana siya para umalis nang maramdaman niya ang isang maliit na kamay na humawak sa kanya. Si Dalisay. Sa kanyang pagiging inosente at puro, tila mas madaling nakalimot ang bata sa sakit. Ang tanging nakikita niya ay ang kanyang ama na nagsisikap bumawi, ang kanyang ama na naroroon na ulit. Hinawakan ni Dalisay ang kamay ni Lakan, isang kamay na matagal nang hindi niya nahahawakan ng may paglalambing. Pagkatapos, sa isang kilos na nagmula sa kaibuturan ng kanyang dalisay na puso, kinuha niya ang kamay ni Amihan na hanggang ngayon ay nakakuyom sa kanyang tabi. Dahan-dahan, inilapit ni Dalisay ang 2 kamay, ang kamay ng amang nagsisisi at ang kamay ng anak na nasaktan, at pinagdikit ang mga ito. Ate, bulong ng bata, ang boses ay puno ng pag-asa. Si Papa, nandito na siya para sa atin. Sa pagdampi ng kanilang mga balat, isang kuryente ng pamilyar na init ang dumaloy. Ang init ng isang ama. Tumingala si Amihan. Sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng napakatagal na panahon, tiningnan niya ng diretso ang kanyang ama. Nakita niya ang mga kulubot sa gilid ng mga mata nito na hindi niya napansin noon. Nakita niya ang mga puting buhok na nagsisimula ng dumami. At higit sa lahat, nakita niya ang mga luhang tahimik na dumadaloy sa mga pisngi nito. Hindi pa rin siya nagsalita, ngunit sa pagkakataong yon, hindi na niya binawi ang kanyang kamay. Lumipas ang ilang buwan. Ang Hacienda Hiraya ay dahan-dahang nagbago. Ang dating mabigat na katahimikan ay napalitan na ng tunog ng halakhak ni Dalisay sa hardin. Ang amoy ng takot ay napalitan ng amoy ng bagong lutong pandesal na paborito ni Amihan.
na sinisikap na iperpekto ni Lakan tuwing umaga. Hindi ito naging madali. May mga araw na ang anino ng nakaraan ay bumabalik. May mga gabing nagigising pa rin si Amihan dahil sa masamang panaginip. Ngunit sa tuwing nangyayari iyon, naroon na ang kanyang ama. Hindi para magtanong, kundi para maupo lang sa tabi niya hanggang sa makatulog siyang muli. Ang presensya nito ay naging isang pader laban sa mga multo. Isang Sabado ng umaga, ginising ni Lakan ang kanyang mga anak. "May sorpresa ako sa inyo," sabi nito. Ang mga mata ay kumikinang. Dinala niya sila sa isang bahagi ng bahay na matagal nang nakasara, ang dating music room ni Hiraya. Pagbukas ng pinto, bumungad sa kanila ang isang silid na puno ng liwanag. Ang lahat ng mga gamit ng kanilang ina na itinapon ni Adelpha na maingat na tinipon at ipinaayos ni Lakan mula sa mga abo at bodega ay naroon na ulit. Ang piano ay nakatuno. Ang mga libro ay nasa estante. At sa gitna, ang music box na may sumasayaw na balerina ay muling tumutugtog ng pamilyar na himig. Magkahawak kamay nilang pinanood ang mga litrato sa isang lumang album. Hindi na ito masakit. Ang mga alaala ay hindi na mga sugat, kundi mga kayamanan na muli nilang natagpuan. "Ang mama ninyo ay laging bahagi ng hasyendang ito," sabi ni Lakan. Ang boses ay puno ng pagmamahal at hinding-hindi na natin hahayaang may bumura pa sa kanya. Pagkatapos noon, dinala sila ni Lakan sa hardin. Sa gitna ng mga bulaklak, may isang maliit na butas sa lupa na nakahanda. Sa tabi nito ay isang batang puno ng nara. Ang bawat pamilya ay parang isang puno, paliwanag ni Lakan. Minsan, nababali ang mga sanga nito dahil sa malakas na bagyo. Pero hanggat matatag ang ugat, kaya nitong tumubo ulit. Magkakasama silang tatlo. Si Lakan ang nagbaba ng puno sa butas, si Dalisay ang naglagay ng unang dakok ng lupa, at si Amihan ang huling nagdilig dito. Habang pinagmamasdan nila ang kanilang bagong tanim, ang sikat ng araw ay tumama sa kanilang mga mukha. Tumingin si Lakan sa kanyang dalawang anak, ang kanyang tunay na yaman. "Ito ang bagong Hiraya natin," sabi niya. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang bunga ng pag-asa. Sa pagkakataong yon, isang bagay na matagal nang nawala ang bumalik. Ngumiti si Amihan. Hindi isang pilit na ngiti, hindi isang malungkot na ngiti, kundi isang tunay at maningning na ngiti na umabot hanggang sa kanyang mga mata. Dahan-dahan niyang isinandal ang kanyang ulo sa balikat ng kanyang ama. Sa wakas, pagkatapos ng mahabang dilim, nakauwi na talaga siya. At dito po nagtatapos ang kwento nila, Amihan, Dalisay at Lakan sa Hacienda Hiraya. Isang paglalakbay na nagturo sa atin na ang mga pinakamalalim na sugat ay kayang hilumin ng pag-ibig na tapat. At ang pag-asa ay isang butil na kayang tumubo kahit sa pinakamatigas na lupa. Ipinakita rin nito na ang tunay na pagmamahal ng isang magulang ay hindi bulag. Ito ay mapagmatyag, nakikinig, at laging handang ipagtanggol ang kanyang mga anak, anuman ang mangyari. Taos-puso po akong nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagsubaybay mula sa simula hanggang sa huli. Sana'y napulutan ninyo ng aral at inspirasyon ang kanilang paglalakbay. I-comment nyo lang po sa ibaba kung ano ang pinakapaborito ninyong eksena o ang aral na inyong natutunan sa kwentong ito. Nais po naming marinig ang inyong mga saloobin. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, isang pindot lang po sa like button, ay share at mag-subscribe para hindi nyo po makaligtaan ang mga susunod pa nating kwento na tiyak na aantig sa inyong mga puso. Muli, ako po ang inyong lingkod, nag-iiwan ng isang paalala. Ang bawat puso ay may sariling kwento at ang bawat kwento ay may aral na naghihintay. Hanggang sa muli.